Okay po. Magandang umaga sa ating lahat. Mabuti po ba ang ating Panginoon? Po, so sa lahat ng mga sumusubaybay, welcome po sa ating gawain sa patuloy po pagsusubaybay. Okay, taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Pero itong bagong taon, hindi yung makapabago sa buhay natin. Tandaan po natin yun, ano? Yung mga kinain natin, kung hanggang ngayon may bilog na prutas ba kayo, hindi ko alam kung ganun perish po noon, huwag kayong naasa doon sapagkat ang magbibigay sa iyo ng prutas at pagpapala ang Panginoon. Tama po? Hindi ko po alam kung yung 12 o 15 pares prutas by expiration yun. O hanggang New Year dapat maubos yun. Ano yun? May alam ko no, yung 12 na pares o hindi magkapares, pero dapat ubusin sa January 1 lahat. O pwede pang lumakad yung panahon bago ubusin. Alam po ba yun? Wala naman expire yun, basta 12 lang. O ano? Basta yung pinag-usapan natin dito, hindi nag-expire yung ating Diyos. Ano po? Pati yung Biblia. Amen ho? Okay? So dahil ngayon ay pinag-uusapan natin ngayon ay bagong taon, sabi niya sa ating pamagat, doing a new thing. So kinakailangan po natin ngayon dahil matagal na tayo mga Kristiyano, matatanda na tayo, bawat taon dinadagdagan yung edad natin. So kinakailangan natin binabanggit na nagiging mature. Okay? Nagkakaroon tayo ng spiritual growth. Okay? So let us use this, itong year na ito, para na rin sa ating ikalalago ng buhay natin. Ano? So huwag natin mamasamain yung pagbabago ng taon. So kinakailangan gamitin na rin natin ito, yung opportunity na ito na mayroon tao na kakaiba na may babagulong tayo. Kaya nandiyak sabi dyan, doing a new thing. So kinakailangan magawa tayo ng isang bagay na bago naman. Na mayroon tayong pinasisimulan. Ano po? Mayroon tayong tinutuklas sa buhay natin. Ano po? Hindi maganda kasi every year, wala kang sinisimulan, wala kang tinutuklas sa buhay mo. So kinakailangan may tinutuklas sa atin. May dinidiscover tayo as a Christian. May pinasisimulan tayo na yun talaga yung ating magiging ladas. Tama. Pero yung marami na binabagit po niya, kung hindi po natin kasama yung Panginoon doon sa sinasabi natin sisimulan o yung ating i-discover, wala po tayong magagawa. Kailangan na siya ang lumabay. Kahit anong sabihin natin New Year resolution, wala pong mangyayari doon. Kasi si Jesus talaga yung magbabago. Ang Diyos talaga yung magbabago ng buhay natin. Okay? Tukusin natin sa taong ito, ano ba yung ibibigay ng Panginoon? So ano yung wonderful things? Then how great thou art? Sabi po ng awitin. Then sabi doon na God will make a way. So yung pag gumawa ang Panginoon sa atin, bago po yun. So, yung nakaraan sa mga bagay na gano'n. Okay, huwag tayong patatali. So, ito yung panahon na pinakailangan is harapin yung dapat naharapin. Kung ano yung naririyan, dapat yung natin harapin. Ang dapat kasi buhay na nabasa. So, again, doing a new thing. Kaya kailangan natin gumawa ng isang bagay na bagay. Dapat mayroon tayong pinasisimulan. Kaya mas maganda yun na lagi nagsisimula. Na kung ano yung may pwede tayong alisin siya. Okay? So, buksan natin yung ating mga Biblia. Hindi bago dyan, sabi niya na Isaiah 43, 18-19, start discovering new things in life. Okay? To no longer remember the past. So, kinakailangan natin kalimutan agad. So, sa Isaiah, at ang sabi ng Panginoon, ang Diyos na may ay kinakailangan, limay limutin tayo. Okay? So, buksan natin yung Biblia natin sa aklat ng Isaiah, chapter 43, 18-19. Okay.
So pasimulan natin yung taon natin sa ganitong mga talata. Ano po? Sapagkat ang Diyos, marami pong ginagawa sa atin. May gusto siyang ayusin sa atin, na pilit na po natin isuko, so ibigay sa Panginoon. Okay? So sa awit sa Isaiah 43:18 to 19. So, okay? Andiyan na po kayo? So sa Tagalog po meron pong sa harapan. Okay, so start po tayo, we will read all together. So are you with me? Okay, so basahin natin. Do not remember the past events. Pay no attention to things of old. Look, I am about to do something new, even now it is coming. Do you not see it? Indeed, I will make a way in the wilderness rivers, in the desert. Okay, tayo po ay manalangin. O Diyos, mga pangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa biyaya taong ito, Panginoon God, na binigyan niyo muli kami ng buhay na mahiwaga na aming kakaharapin, Panginoon God, o Diyos, ay tulungan po ninyo kami, Panginoon. Lord God, I pray, Panginoon God, na yung mga bagay na aming sisimulan, yung aming mga manidiscovery, Panginoon, ito yung isang years na nanggagaling sa iyo, Panginoon. O Diyos, maraming salamat sa taong ito yung ipakikita sa amin, yung ipamamalas niyo sa amin, yung ibibigay sa amin, Panginoon God. Lord, it is a big miracle, O God, sa buhay mo namin, Panginoon. Sapagkat alam namin na ang talagang ito yung binigay niyo sa amin is forgetting the past, Lord. Tulungan niyo kami, Panginoon, na lahat ng bagay na ginagawa namin ay bago siya. Yung mga bagay na namin ginagawa na po namin uulitin yun. Sapagkat hindi siya nakapagbibigay ng luwalhati sa iyo. Bagos nagbigay siya ng sakit at kalungkutan sa iyo, Panginoon. But today, Lord, I pray, Panginoon God, in all our decisions, O God, na doing a new thing, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon God, sa lahat ng ito. Sapagkat without you, Lord, we can do nothing. Lord God, maraming salamat. We invite your Holy Spirit, Panginoon God, sa oras na ito, na sa pag-aaral namin, Panginoon God, ay samahan niyo kami upang maintindihan po namin ito. Pinupuli namin kayo sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat, sabi na, Amen. Okay? So, sa ngayon, once again, sa opening natin sa gawain, ay no cellphone, no talking your friends or dyan sa kapatid po natin. So, huwag po na muna natin sa abalahin. Sana lahat muna ay nakapokus tayo ngayon sa Panginoon. Ano po? So, sabi dito, ito ang sabi niya, ang nangyari noong unang panahon, ilibing sa libing na ngayon. Ilibing siya. Libing siya ngayon. Huwag na natin siya nalibing. Okay? Yung nakaraan ngayon. And then, sabi na, narito at masdan ang nagawa ko yung isa bagong bagay na hanggang sa ngayon hindi mo namamasdan. So, let us discover yung amazing grace, amazing miracles ng Panginoon, yung kanyang gagawin sa atin. So, marami siyang bagay na pwedeng gawin sa atin. Then sabi diyan na hanggang sa ngayon hindi mo namamasdan, ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. So, tingin mo kapatid, napakahirap isipin yung disyerto na ang binabanggit dyan na patutubigan. Napakahirap po yun sa paningin natin. Pero itong binabanggit ko po sa inyo na yung dapat natin i-discover. Sabi dyan, start discovering new things in life. Di ba? Bakit hindi natin bigyan ngayon takasin kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Okay? So, kinakailangan natin bigyan ng pagkakataon na ang Diyos, hindi ko sinabi na hindi siya sumama sa ating mga nakaraan, pero marahil may mga bagay na kulang tayo, may mga bagay na nakalimutan natin siya, may mga bagay na marahil hindi natin pinansin, yung kanyang lahat ng ginagawa. Okay? Kaya sabi niya na hindi niyo napansin, hindi niyo nakita. Sabi niya dito sa talata na hanggang ngayon hindi mo namamasdan. Di
Di ba? May mga bagay na minsan nakapiring at meron tayong tainga, hindi siya nakapakinig. Nakapakinig at hindi talaga siya na pumapasok sa atin. Minsan may nakikita tayo, pero hindi talaga natin lubusan na intindihan, hindi talaga natin, parang wala lang, parang bulag lang. So sabi dito, start discovering new things in life. Again, para mapansin po natin yun, is to no longer remember the past. Tama po? So, yun yung isang paraan eh. Kasi kung andun lagi tayo sa nakaraan, lagi nandoon, lagi yung ating tinitingnan, paano natin makikita ko, paano makakatuklas ng isang bagay na ginagawa ng Diyos sa atin? Paano natin masisimulan yung isang bagay kung lagi tayong tinitingin doon sa nakaraan? Sabi ng Panginoon, limutin na siya ngayon. So, dapat limutin na siya. Tama po? Kaya, isang napagagandang bagay yung ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Sabi po diyan sa ating panimula, only God can help. Pag nilagay na lang po diyan sa ating panimula. Sabi diyan, only God can help us begin our lives on the path of change and discover what the Lord has in store for us. Tama po? So ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin na simulan ang ating buhay sa landas ng pagbabago. Okay? At tuklasin kung ano ang inilaan ng Panginoon para sa atin. So ang Panginoon, may nilaan siya. Kaya kailangan po talaga natin na yung landas ng pagbabago, ayusin natin. Matagal na tayo sa mundo, matagal na tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Marahil yung mga bagay, yung mga daily lifestyle natin, na dahil tinitingnan ngayon ng Panginoon, na dapat po siyang maayos. Kaya na dapat na siyang limutin talaga. Kasi bawat taon, bawat palit ng taon, same lang naman yung ginagawa natin. Ibig sabihin mo, wala may nawawala. Bago sa dalang pa yung nagagawa natin, dapat hindi yung ganun eh. Pasimulan na natin, nakikita kayo sa buhay ninyo na pwede nyo ayusin. Yeah. Alam kong mayroon kayong gano'n. Kahit ako, mga kapatid. Okay? Dahil perfecto yung ginagawa natin. Ito yung pagkakataon na kailangan natin ayusin siya. Okay? So, basahin po natin itong verse 13. Yan, sabi mo yan sa Isaiah. Tingnan po ninyo. Okay, so basahin po natin yan. Sa aklat ng Isaiah, chapter 43, verse 8 to 13. Okay, tingnan natin. Bring out a people who are blind, yet have eyes, and are big, yet have ears. Then all the nations are gathered together, and the peoples are assembled, who among them can declare this, and they'll ask the former things. Let them present their witnesses to vindicate themselves, so that people may hear and see it is true. Okay, verse 10, you are my witnesses, the Lord's declarations, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that I am He. Though God has formed before me, and there will be none after me. 11, and I am the Lord, and there is no other Savior but me. I alone declare sin and proclaim, and that some foreign among you, you are my witnesses, the Lord's declarations, and I am God. Verse 13, also from today on I am He, and know that taking from my hand, I act and who can reverse it. Diba? Ang Panginoon, ang kanyang sinasabihan dito yung kanyang bayan, the Israelites. Okay? May paningin ko, sabi ng Panginoon, pero di kayo nakakakita. May pandemik kayo, pero hindi kayo nakakaunawa. Okay? Ito yung mga bagay na kinakailangan natin ayusin. Di ba? Bagay na kung saan na hindi nagugustuhan ng Diyos. Na minsan nakikita na natin, pero kahit nakikita natin yung ikalabag na sa Panginoon, hindi daw natin siya. Tawa natin siya dahil sa atin. Kaya sanabi ng Panginoon, may mata kayo, pero hindi kayo nakakita. May pandinig kayo, pero hindi kayo nakakaintindi. Di ba? Lahat tayo may tainga. Pero yung
marunong lang tayo magbasa. Hindi mo binabanggit ng Biblia na magbasa ka lang. Kinakailangan mayroon tayong comprehensions. Read the Bible with comprehensions. Iniintindi po natin yung ating binabasa. Katulad lang po natin sa pagkain. Pag ikaw ay kakain, lunok ka ng lunok, hindi mo maintindihan kung ano yung kinakain mo. Hindi mo siya malalasahan na maayos. Kinakailangan mo siya, kagatin, hiyain mo siya para maranasan mo kung ano yung sarap mayroon doon. Pero ang salita ng Diyos, ganoon din dapat yung ginagawa natin. Hindi nga yung babasahin mo na gano'n. Eh, hindi mo siya iniintindi. Di ba? So may mga bagay na minsan nag-disobey tayo kasi ganun yung ating gawain. Basahin lang siya, pero hindi na talaga natin siya, hindi na natin iniintindi. So paano mo siya ngayon? May apply. Di ba? So malaking komplikado noon. Kasi binasa mo siya, na binasa mo lang, wala kang pag-intindi. So, how to exercise? On how to practice? Sa tinuturo ng Biblia, kung ganun pala, hindi mo talaga siya mapapractice. Kasi hindi mo na binasa mo, hindi mo na may nawa. Ibig sabihin, paano mo ngayon siya gagawin? So, magiging mali po talaga siya. Kaya sabi ng Panginoon, dito sa pinagdag, sinabi ni Yahweh, paharapin sa hukuman ng aking bayan, may mga sila ngunit di makakita. May tainga, ngunit di makarinig. Tawagin ang mga bansa para humarap at sa pagliligtas, sino sa kanilang Diyos ang makakahulan. Today, mga kapatid, itong whole year, ang nangyayari sa March, alam mo ba yung mangyayari sa April? Diba? Kaya, sa isang bagay, may isa tayong kapatiran ako natutuwa. Hindi ako yung tipong taong nagpapalipas ng isang bagay. Pag mayroon akong gawain na kailangan kong gagawin ko yun sapagkat di kasi natin alam yung kinabukasan. Ang masasabi lang natin doon, kung luluibin ng Diyos, buhay pa ako o malakas pa ako. Kaya sa bawat request ng bawat isa, hindi ko po siya pwedeng pagpagahan. Kailangan po siyang gawin sapagkat di po natin alam yung bukas. Sabi ko na sino sa kanila ang nakahula sa nangyari ngayon? Diba? Di sabi niya, bayaan silang magharap ng mga saksi para patunayan ang kanilang sinasabi at paligawin sila ay tama. Israel, ikaw ang saksi ko. Yung bayan ng Panginoon, witness ng Panginoon sa lahat ng ginagawa. And all the Christians today, we are witness. Tayong lahat ay saksi ng Panginoon sa ginagawa niya. And din sa ngayong i-discover natin, ay tayo ay magiging saksi sa lahat ng gagawin niya. Diba? Start discovering new things in life. Diba? So, gagawa tayo, magsisimula tayo ng bagong bagay. Makakadiscovery tayo ng bagong bagay na gawa ng Panginoon. And now, tayong lahat ay mga saksi ng Panginoon sa Kanya gagawin sa buhay natin itong taong ito. Sapagkat di po natin ang mangyayari doon. Siya lamang yung nakakaalam nito. Yung unit. Ano ang masasabi ngayon? Walang pagsubok na darating sa atin. Ang Diyos yung may alam. Siya ang may alam ng mangyayari sa lahat ng mga mangyayari. Diba? Di sabi niya, Israel, ikaw ang saksi ko, hiniran kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Alam niyo mga kapatid, itong taong ito, napakahalaga yung pananalig. Kung may gusto kang ayusin at matuklas ng isang bagay na napakaganda, manalig ka sa Panginoon. Kung doon sa mga huwag mong sisihin ang Diyos. Kung ikaw ay nastan and then you have a failures, huwag mong sisihin ang Panginoon. Huwag mong today, sabi ng Panginoon, limutin na ngayon. Sabi ng Panginoon. At manalig sa akin, walang ibang Diyos na una sa akin, hindi mayroon pa ng ibang darating. Ako si Yahweh, tanging ko lamang ang tagapagligtas, wala nang sino man. Ako ang naghayag, nagligtas, at ang balita noon ay wala
kinikilala kayong ibang Diyos. Kayo ay hindi makukuha ng sinuman at walang makakahadlang sa aking ginagawa. Walang makapag-reverse. Tama po ba? Walang makapag-reverse sa ginagawa ng Panginoon. Walang makakahadlang sa ginagawa ng Panginoon. Walang makakakontra nun sapagkat Diyos yung gagawa. Alam niyo yung tawag ito ay masasabi po natin ay biyaya ng Panginoon. Lahat ng gagawin niya, walang makakakontrol sa Kanya. Gagawin niya ang lahat para sa lahat. Ano man yung ibig niya, gagawin niya ito. But, sabi ng Panginoon, kailangan niyong limutin ang nakaraan. Di ba? Kung buksan ko po, sabi dito sa una, ito ang sabi niya. Ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing. Ngayon, maraming hindi na ilibing. Hanggang ngayon, andyan pa rin, ayaw natin ilibing. Diba? Dapat nililibing siya, siya. Okay po? So ngayon mga kapatid, dito sa talatang itong aking binasa, sa panahon ng mga Israel, yung bayan niya ay nasa Babylonia, sila ay alipin ito. At dito sinabi ng Panginoon, saksi kayo sa akin, sabi ng Panginoon sa mga Israelita. Dahil ng panahon kayo ay alipin din ng mga Ehipto. At nakita ninyo, napakinggan ninyo, kayo yung saksi ko. Kung ano yung nangyari kayo kagaya ng ginawa ko doon sa mga Ehipto nung kayo ay aking inalis doon, di tayo nakinig. Minsan may mga bagay na hiningi tayo, di natin nakuha. May naramang ba naman tayong kabiguan? May mga pagkakataon na na-hearts ka, nasaktan ka. Di ba? So minsan ganun yung nangyayari sa buhay natin. Pero ang sabi ng Panginoon, ito, kayo po saksi. Na kahit ganun yung nangyari sa atin, nagkaroon ng failures, nagkaroon na nasaktan kayo sa nangyayari na panahon, yung mga inisip ninyo di siya nangyari, saksi pa rin tayo sa ginawa ng Panginoon. At hanggang ngayon, andito tayo sa panabagong taon na muling masasaksihan ang kanyang mga nagawing bago. Tama? Marami tayong testimony. Alam niyo po, yung testimony ninyo ay napakaganda. Okay. Maging kay Brother G.R., ganun si Brother G.R. Tingnan niyo yung testimony maging kay Brother G.R. Di ba pumunta siya dito, mayroon siyang bigda. Pero alam niyo po mga kapatid, yung totoong pagtanggap sa mga nangyayari, katulad nun eh. Tinanggap niya yon bilang isang pagkakamali, disiplina, o pagtutuwid sa kanya. Alam niyo, mayroon siya binanggit eh. Sabi nga, nahiyan ako sa Panginoon eh. Alam niyo mga kapatid, yung words na gano'n, yung kanyang binanggit na gano'n, sabi niya, nahiyan ako sa Panginoon sa kabila ng nangyari nga dahil sa aking pagsuway. Pero, binigyan pa ako na, ano sinabi niya? Binigyan pa ako na pagpapala. Isipin niyo mga kapatid yung words maging itong binabanggit ko sa inyo ngayon. Di ba nakakahiya sa Diyos? Na minsan pinapakot na sa iyo yung mensahe. Gumagawa ng Diyos sa iyo mabuti. Para makilala mo pa yung Panginoon, pinapakita mo sa iyo na tapat ka ng Diyos. Pinapakita mo na mahal ka. Pero nakakahiya kung di mo pa rin naiintindihan yung binabanggit na napakabuti ng Diyos. Nakakahiya kung hindi mo pa rin alam ngayon yung sinasabing mahal ka ng Diyos. Nakakahiya yun. Nakakahiya din na sasabihin mong tapat siya. Tapos, nakakahiya talaga siya hanggang ngayon hindi mo pa rin inaayos yung sarili mo. Diba? Yan yung words na binigyan yung kanyang patotoo. Yung tinuturing niyang disiplina. Kayo o ako, huwag kayong matakot kung kayo ay nagdisiplina.
Patunay lang yan na tinuturing kayo na mahal kayo ng isang tao. Patunay lang yan na ayaw kayong mapahamak. Patunay lang yan na ayaw ng kapatid ninyo o pastor ninyo na dumating kayo sa matinding consequence ng iyong ginagawa. Tama po? Dito mga kapatid, meron tayong 4 na bagay. Itong binasa ko dito, yung binanggit ni Isaiah, dahil po dito ay yung mga naalipin po sila muli ng Babylonia. Kasi una naalipin po sila ng Ehipto. Kaya sabi ng Panginoon dito, saksi ko kayo, bayan ko kayo, alam niyo yung ginawa ko. Diba? Alam niyo yung ginawa. Ngayon, alipin kayo ng Babylonia, gagawin ko yung lahat at para maalis kayo ulit sa pagkalipin. Yung taong nakalipas sa atin, huwag na tayo ng palipin. Ilipin na natin yun. Limutin na natin yun. Huwag nyo nang alipin yung kahapon. Huwag tayo maging alipin ng kahapon. Ito yung bagong bagay na ito, na dapat ito yung ating sundin. God will make a way. Diba? Yung awitin natin. So God will make a way. Yung grace na binibigay sa atin ngayon ng Panginoon, ganun ang Diyos. Yung mga bagay na galing nakalipas sa atin, huwag yung dalhin dito. Ayos, kung noon hindi ka marunong sumunod ka na yun. Kasi nakakahiya. Di ba? Kung mayroong pinapatupad yung simbahan, mahiya naman tayo. Kasi yun naman sa kaayusan natin. Yan po. Oh. Hindi na dapat natin gawin kasi hindi talaga siya magandang tingnan. Yung prayer ko kanina, alam niyo po, mga kapatid, para lalo natin maintindihan. Itong lugar na tinatayo natin dito, bawat pagtayo ninyo dito, ministry yan. Hindi ito performance. And then, even though, dahil kayo tayo tumatayo dito sa ministry na to, be holy. Because God is holy. Be prayerful. Sapagkat ang Panginoon ay banal. Kaya yung lahat ng ginagawa natin dito, bago kayo aakyat ng stage, siguraduhin muna natin. Kaya dapat naintindihan po natin. Hindi ito basta-basta na papupunta niyo po dito is ministerial duty. Kaya sa bawat akyat niyo dito, dapat mayroon kayong ginagawa sa Panginoon bago kayo pumunta dito. At sabi, huwag kayo ang higpit naman ni Pastor, di nyo lang maintindihan yung salita ng Diyos. Di lang natin naintindihan. Pero yun yung talaga, yung duty na magpapagaling sa Panginoon, dapat siguraduhin mo. Dahil yung ministerial duty po natin yan sa bawat pagtayo natin dito. Even you're a baka, song leader, and din kayo ay nasa inyo, ayusin natin yun. Mas lalo po itong taon ito, aayusin natin. Tama po? Kasi yung duty natin yung sa Panginoon. Hindi para kayo bumatid ko para mag-perform. Hindi yung gano'n. Di ba, yung pumunta kami doon sa aming last station noong January 1, kinausap po si JJ. Sabi ko, Jay, pwede ka na magtugtog. Pero sa pagtugtog, sa Panginoon may kaakibat na responsibility. Mayroon diyang pagpapalo, mayroon diyang pagdidisiplina, may pagkakataon hindi kayo magtutugtog. Kapag hindi po natin ginawa ng maayos, at mayroon kang hindi ginawa, ay hindi na sinunod sa ating pinag-usapan, gagawin niya sa iyo. Ganon, para matuwid tayo, para malaman natin ministerial duty po natin dito sa Panginoon. Sapagkat siya ay Diyos, siya ay dakila. Alam dapat natin yung mga pinagagawa natin. Tama po ba? So dapat po yung mga bagay na ito, lalo na sa panahon natin ngayon, yung mga nakaraan, ang mga bagay na din natin na may mga paglabag, ito, ako yung umaasa, lahat umaasa, maging ang Panginoon umaasa, na ilibing, limutin yung nakaraan. Again, na mag-uumpisa tayo ngayon ng may kaayusan at mayroong pagsunod at may pag-uumpisa tayo. Tama po? Okay, so 4 na bagay na mayroon po tayo dito. Sabi dito, how do we begin and discover
promises. Paano natin sisimulan at matutuklasan ang mga pangako ng Diyos? First, number one, sabi po dito, we can begin and discover new things through faith in walang liban sa budget na yan. Meron pang mga bibigyan ng mga pagkapangyarihan. Wala po siya. Unchanging, sabi niya. We can begin and discover new things through faith in the unchanging power of God. Hindi ka naman makapagsisimula nito kung isa yung sarili lamang. Hindi ka naman makakatuklas ng isang bagay kung sarili lamang. So, kinakailangan natin ang ating Panginoon. Sabi na, at tumuklas ng mga bagong bagay sa pamamagitan ng pananampalataya sa hindi nagbabagong kapangyarihan ng Diyos. In verse 13, sabi niya dito, sabi niya, yeah. Also from today on I am He alone, and no one can take anything from my hand. I act and God reversed it. Diba? Sabi niya dito, hindi makukuha ng sinuman at walang makakahadlang sa aking ginagawa. Ganun ang Panginoon. Mula pa hanggang ngayon, hindi po siya nagbabago. Siya po ay Diyos na ating sinasamba. Sabi po dyan sa letter A, God in the beginning was a God who did amazing things. Okay? Ang Diyos sa simula ay isang Diyos na gumawa ng mga kamanghamanghang bagay. So ang Panginoon, kung gusto po natin makapagsimula ng isang bagay, matuklasan yung mga video, mga kanyang nakalahan, kinakailangan natin siya. Hindi mo piling wala siya. Diba? Kung magsimula ka sa iyong sarili, mahirapan ka. Kung magtutuklas ka lang ng iyong sarili, mahirapan ka. Kailangan mo ang Panginoon. Hindi mo kailangan ihiwalay sa buhay mo ang Diyos. Sapagkat siya yung Diyos na kailanman, di po siya nagbabago. Okay? God dito, alam niyo po ba kung ano yung tinutukoy niyo dito? Yung dalawang alipin sa Israel. Yung Babylonia and then yung Egyptian. Yung Ehipto, o yung amazing na binanggit po dito mga kapatid na bagay, isa na po dito yung pagbuka ng dagat. Sino pong magagagawa? Di ba? Even though sa Genesis 1, in the whole day, in the beginning, created the earth. Sino makagawa ng earth? Sino makagawa ng heaven? Sino may power? Tao? Wala. Sino hiwalay ng dilim at liwanag? Tao? Wala. Wala kang gumawa. Sino po? Ang so, sabi natin, God in the beginning was God who did these things. And you, sino ang gumawa sa'yo? Ang Diyos. May tao ba na gumagawa ng tao na pares ng tao? Pwede gumawa. Pero kaya niya ba? Kaya yung ginawa ng Diyos? Hindi. Diyos lang ang makaka-misi. Diba? How great thou art. Okay? Yan po yun sa atin. So itong bagay na ito na aking binabanggit yung pagpapasimula ng buhay natin, hindi mo kailangan ihiwalay yan. Sapagkat siya lamang yung isang Diyos na mayroong amazing na ginagawa. Kung gusto mong makatuklas ng isang bagay at papasimulan ng isang bagay na bago, sama mo ang Panginoon. Alam niyo kung bakit ko ito nababanggit? Bago pa matapos itong taon na ito, sa yung taon na yung 2025, sabi natin lagi, God is with us. Wala pong pagbabago. Hanggang ngayon, kasama natin ang Panginoon. But again, mayroon po siyang gagawin para sa atin. Kung mayroon siyang ginawa ng 2025, itong year na ito, mayroon din siya panibagong gagawin sa bawat isa. Amen ho? Palawa,
We can begin and discover new things through forgiveness. Di ba? Ang tao, mahirap po tayo magsatuklas ng isang bagay kung hindi tayo marunong hindi marunong Yan yung mga bagay na hanggang ngayon hindi na inilibing. Yan yung mga bagay na hanggang ngayon hindi nililimot. Yan yung isang bagay kung bakit hindi nagiging piring yung mata natin. Yan din yung mga bagay na kung saan bingi na, hindi ka nakaintindi. Dahil hindi ka marunong 2026 na ngayon. Hindi ka pa rin marunong magpatawad. Hindi nyo ba alam na tayo ay pinatawad ng kung Diyos ay nagpapatawad, ang tao ay dapat din marunong magpatawad. Kalimutan yung mga bagay na kung sino man yung nakasakit sa inyo. Kalimutan yung mga bagay na anong pa mga bagay na huwag nyo nang bitbitin dito. Dahil sabi po dito ng Panginoon, ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, di mo yung ginawa ninyo ngayon. Alam niyo po ba kung sino yung nilabag ninyo? O nilabag ko? Kapag di mo yung ginawa, di ka marunong sumunod. Ikaw ay taong masuwain. Dahil pinag-utos po ng Biblia, ilibing, limutin na yan ngayon. Huwag nyo nang dalhin dito yung nakaraan na buhay. Tama po? Ito yung mga pumapakit sa verse 25. Sabi niya dito, gayunman, ako ang Diyos na nagpapatawad sa iyong mga kasalanan. Alam niyo po ba yung sinasabi? Ito yung kanyang bayan. At tayo ngayon ay nagsasalita, ang Panginoon na tayo din ay kinakailangan ay magpatawad tayo. Sabi niya, it is I who sweep away your transgression for my own sake and remember your sins more. Nakakahit naman, di ba? Nagpapatawad ng Diyos sa atin, tapos ngayon, ang kuripot sa ating kabahan. Sabi, gayon man ako ang Diyos na nagpapatawad sa inyong mga kasalanan dahil sa pag-ibig, aking niluna ang iyong di ba? Pinagpapatawad na yun natin, tayo din, kinakailangan matutong maglimot. Mga, alam nyo, yung ibang mga tao di marunong mga magpatawad, hindi lang ako, dekada-dekada na, di pa rin marunong magpatawad. Kaya kung kayo ay mayroon din pa napapatawad, kung ilang taon mo yan o dekada na, di pa rin kayo napapatawad. Kasi paano mo ngayon pasisimulan itong 2026? Di ka marunong magpatawad. Tapos naghahanap ka na may matuklasan ka sa Panginoon na gagawin sa iyo. Gawin mo muna yung pagpapatawad. Gawin mo yung pag-ibig. Alam niyo magagawa niyo lang po yun. Yung una natin sinabi kanina, kinakailangan talaga ang Diyos na riyan sa iyo eh. Diba? Kasi siya po yung powerful God. Siya yung gumagawa. Siya yung nagkakasi sa atin. Diba? Siya yung nagmamanifest. At tayo ay kanya lumuluhog yung banal na espiritu na ipaparamdam sa atin yon. And then natututo tayo magpatawad. Kaya ang sino mga tao maging sa mga sumasabay sa ating taon na o dekada na yung nakalipas, ito na yung panahon na dapat siyang limutin, dapat siyang ilibing. Na dahil sa bibig ng Panginoon, pinatawad tayo sa ating transgressions. So tayo din ay matuto tayong magpatawad. Okay? So number 1, leader A, don't think about past hurts, failures, and expectations that didn't happen. Sabi niya, di ba? Alam niyo, ito yung minsan mo, ang sakit-sakit kasi, di ba? Parang hindi ka makapag-move on.
Parang binabalik-balikan mo lagi yung sakit. Gusto niyo mong balikan lagi yung sakit? Parang sugat. Yung ano na siya, pilat na siya, magaling na siya. Gusto mo ulit sugatan ulit. Di ba masakit yun? Oo, yan yung pilat niya. Pero kasi magaling na siya. Kahit siya pilat siya. Tama yun yung sa Tagalog? Yung ano po? Yung pag di mo nasugatan, tapos gumalik ang tao mo? Pilat ano? Ay, di po ba? So, kahit nakikita mo pa siya, ikaw na siya. Ang importante doon, pinakita siya yung magaling na siya. Ito. Lagi mo yung ipapalit ang Panginoon doon sa mga bagay na yan. Tama po ba? Kasi kung yan, lagi yung babalik yan, hindi nyo hinayaan ng Panginoon na sa buhay mo. Diba? Hindi mo inaalaw ang bigas eh. Hindi mo binibigyan siya ng gumawa sa buhay mo. Don't think about past hurts and failures, expectations that sige na kailangan tagalin natin yung mga kapatid eh. Di ba? Huwag po natin siya nadalhin dito sa panahon ito sapagkat hindi talaga siya, hindi na po siya pakinabang eh. Diba? Hindi siya pakinabang. Okay? Kasi kung gano'n lagi yung ginagawa natin, huwag isipin ang nakaraang sakit, kabiguan at mga inaasahan na hindi na nangyari. Ganun talaga ang buhay eh. Diba? So dapat tayo ay tumuloy. Tumuloy lang tayo. Mag-aaral yun sa bahay sa atin. Kasi again, learning from the past but not being tied. Huwag tayo yung magpapatali. O huwag kang manali. Diba? Kasi kung yung tali mo pa, pag sinabi ko kung nakatali po siya, mabigat na bagahe yun. Mabigat na bagahe yung paglabay na nakatali sa'yo. Ako para sa akin, tatali na yun para malaya ako nakakilos, nakapaglalakad ng maayos. Taong may dalahin, habang may mayroong taling dala, andyan sa kanyang buhay, hindi niya yung tinatagpas o tinatanggal, mabigat yun. Naglalakad ka ngayon ng bagong taon, o sabihin natin, sabi ko sa inyo kanina, samantalahin natin yung New Year. Pero hindi tayo magbabago eh, parang hindi magbabago sa atin. Pero samantalahin na rin natin yung pinabagit ng iba, di ba? Panibagong taon, panibagong buhay. Ang dami na po nagsabi kasi na gano'n, hindi mo nabago eh. Walang garantiya po kasi yung taon na pinagsasabi ng bago, hindi. Ako naniniwala, ang pinakamagandang dito, yung Panginoon. Di ba? Kaya sabi dito sa aking binabagong sa pangalawa, na natututo mula sa nakaraan, ngunit hindi nakatali dito. Di ba? So, natuto tayo ron. Pero huwag naman yung nakatali siya. Kasi sa oras na yun ay nakatali sa'yo. Nararamdaman mo yung sakit. Nararamdaman mo yung failures. Nararamdaman mo yung expectation na nangyari. Yung taling ka pa rin doon. Ang gusto ng Panginoon, kalagay mo siya. Subukan yung mayroon kayong dala na pabigat. Ang iniintindi mo kadalasan, pabigat, yung dala-dala mo, yung kadalasan iniintindi mo. Kasi yun yung concern mo eh. Di ba? Ayaw mo hiwalay kasi concern ka doon sa dala-dala mo. Ayaw mo siyang bitawan. Bakit hindi mo subukang bitawan? Di ba? Bakit mo siya hindi mo bitawan? Bakit hindi mo hayaan pakapit sa Panginoon? Bakit hindi mo hayaan nakapitin ka ng Panginoon, samahan ka Panginoon sa nangyari sa iyo? Di ba? Isang malaking tulong ito sa ating mga kapatid. Amen ho?
So, sabi dito mga kapatid sa talata natin binanggit, di ba? Sa 25 na yan, na kinakailangan na tayo ay marunong magpatawad. Hanggat hindi mo yung ginagawa, hanggang ngayon, siguro din ko sa inyo sa hindi pa ako hindi pa So, maaari tayong magsimula at lumakas, tumukla ang pag-ibig na sa atin ng saliwa. Pag ay nananaliwa. Noon ay tila wala yung buhay, di ba? Okay, so verse 19, kung yung titingnan dyan, narito at masdan ang nagawa ko yung isa na hanggang sa ngayon di mo namabasdan. Ako'y pagbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang maging disyerto ay patutubigan. Yung isang pagbubukas, mga kapatid, puntahan yung isang pagbubukas. Ibig sabihin, mayroon pong hope, saliwa, fresh hope. Lord, I am about to do something new. Even now it is coming. Do you not see it? Indeed, I will make a way in the wilderness rivers in the desert. Di ba? Mayroong pag-asa. Yung disyerto na kawalan-kawalan ng pag-asa, walang katubig-tubig, pero ang sabi ng Panginoon, gagawa ko na, lalagay ko na, tubig. Napaka-imposible, di ba? Binibigyan tayo ngayon ng Panginoon na saliwa. Hopeless. Di ba? Hopeless ka na sa lahat ng bagay. Pero ang Panginoon, hindi siya ganon. Binibigyan ka ngayon ng panibagong pag-asa, sariwang pag-asa. Tama po? So, sa buhay natin, ako 100% mayroong panibagong magbukas na pinto sa buhay natin. Naniniwala kayo? Di ba? May mga bagay na parang may embrace na natin yun eh. Kasi doon tayo, parang yun na yung naging natin, parang ayaw na natin siyang pakawalan sapagkat ang nangyari kasi doon, parang parang yun na yung buhay mo. Pag humiwalay ka rin nun, parang wala na siya. Kasi yun yung nakasanayan mong buhay, in-embrace mo na yun eh. Pero iba kasi ang Panginoon. Pag ginusto ng Panginoon sa kanyang sa'yo, isasara yun. Wala pong magkakontrol doon. Tama po? Pero ito yung laging itadagdag, kapatid at kaibigan. Pag yun ay sinira ng Panginoon, kapag ang Panginoon yung nagsara, ang Panginoon din ay magbibigay ng pagbabago, isang pintuan, bukas na pag-asa para sa iyo. Tama po? Kapag siya yung nagsara, siya din ay mayroong ibibigay ng panibago para sa iyo. May bubuksan siyang bago para sa iyo. Kaya hindi mo kailangan kinalulungkot kung wala na yung dating mayroon ka doon o dati ka doon, huwag mo na siyang alalahanin. Sapagkat mayroon pang isang magandang bagay na ibibigay sa iyo ang Panginoon. Ang akala mo kasi, yun na yung maganda para sa iyo. Hindi ikaw yung nakakaalam ng lahat. Ang Diyos ang nakakaalam para sa ikabubuti mo. Alam mo po yun sa Jeremiah? Na ang Diyos, ano pa plano sa ating lahat? To prosper.
Tama po ba? Para tayo ay maging maayos. Okay? Ang gusto tayo ngayon ini-embrace na bagay na akala natin yun na yung yaman natin, baka nagkakamali ka. Di ba? Kung may mga bagay na nawala ka ron o tinanggal ka doon, ang Diyos mayroong nakalaan sa iyo na magiging kumplambit at masaya ka. Ito yung bagong bagay na dapat at ipamatutok sa iyo ang Panginoon kung gaano siya kanakila sa iyo. Okay, sa mismo ka. Tama ba? Siya ka para sa iyo. Di ba? Halimbawa kayo, may trabaho kayo. Akala niyo yun na yung buhay ninyo. Di ba? Pero ang Panginoon, mayroong higit doon sa ginagawa mo. Tama po ba? Mayroon siyang isang bagay na lalong ikakasiya mo at lalong lalago ka. Hindi papayag ang Panginoon sa kanyang anak na ganun ka na lamang. Tama ho? Kung yung mga taga-Ehipto, akala nila komportable sila sa ginagawa doon eh. Di nila alam, inaalima sila, gumagawa sila ng tisa, araw-araw, nagpapagod sila. Akala nila yun yung komportable na life nila eh. Pero hindi yung nakikita ng Diyos sa kanila eh. Kundi yun ay desperadong buhay. Pero yung nakikita ng mga isbayan niya, ay okay dito, akala nila, nagtatamasan na po sila ng masagalang buhay. Ang kabaligtaran po yung kanilang iniisip doon sa iniisip na Panginoon. Ito ating binasa dito, about po ito sa Babylonia ng pagkaalipin ng bayan ng Israel at doon ang pagkaalipin ng Israel sa Ehipto. Itong talatang binabasa po natin. Ang akala nila, yun na yung kanilang matiwasay na buhay. Kasi araw-araw, yun yung kanilang lifestyle eh. Akala nila, okay na yun. Pero di nila alam, yun yung hindi talaga maganda sa paningin ng Panginoon sapagkat hindi nila alam na inaalipin, inaabuso sila noon. Kaya nagpasya ang Panginoon na kailangan tanggalin ang kanyang bayan doon. Tama po? Kung ang Diyos ang nag-aalis, ang Diyos ang magbibigay ng liit. Tama po ba? Yan yung isang magandang bagay sa Panginoon. Okay? Okay, so, panghuli, mga kapatid. Panghuli, we can begin and discover new things by making God's new path for us. Bagong landas. Minsan ayaw natin kasi naninibago tayo. Gusto lang talaga natin dumaan natin dinadaanan. Yung trabaho ko kasi papunta na ko ba, gusto ko lang dito kasi ganito. Pero binigyan ko ngayon ng Panginoon ng ibang ruta na, ano ba ito? Bakit dito ba yung ruta ko? Kasi hindi ka sanay. Hindi sa'yo. Sanay ka kasi sa gusto mo. Di ba? Sa gusto mo eh. Sanay ka lagi doon sa gusto mong daanan. Kaya gusto mo lang lagi lang doon. Gusto mo yung kanilang mabubuhay ka. Hindi yung gano'n eh. Pero ito mga kapatid, sa pasimula at pagtuklas ng isang magandang bagay pa ang Diyos niyo. Tama po ba? Minsan kasi tayo makasarili. Gusto lang tayo lagi na hindi gano'n. Kundi ang Diyos talaga ay mayroon siya mga pangako sa atin. May gagawin at may gagawin talaga siya para sa atin. Ayaw niya na nakikita ng kanyang anak ay napapagod. Tama po ba? May hindi na natin dahil niya nakikita. Nakakapansin talaga na yung Panginoon. Na natin pala hindi naman pala na maganda. O diba? Minsan naubusan na talaga siya. Yun ang karapatan. Okay? So dito mapagkita verses 14. Sabi niya dito, pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Anong posibilidad na mangyayari sa isang karagatan? O malunod, ano? Okay, tama. Hindi kita suliranin, doon ka ba sa harap. And then sabi niya, hindi ka ba ibubuwal ng mabibigat na pasubok.
Ito yung bagay na piniprepare sa iyo ng Diyos. Sabi niya, I will be with you when you pass through the waters, through the rivers. They will not overwhelm you. You will not be scorched when you walk through the fire, and the flame will not burn you. So, ibig sabihin, ang Panginoon bawat ibinibigay niya sa atin, kasama mo siya. Tama? So, sa unang marahil, para sa inyo, parang dagat ito parang ako ito Hindi ho. Yung ginagawa mo, kasi sa inyo kanina, pag sanay ka tayo sa isang bagay na landasin, easy na sa iyo Parang ito na talaga yung buwan. Pero hindi, mayroon ng Diyos ng paraan o daan na gusto ibigay sa iyo ng panibagong daan. Diba? So, para maging maayos ang buhay natin. Okay? And then, hindi lang sa verse 14 to 17. Sa 14-17, sinabi ni Yahweh, ang tagapagligtas mula ng Israel, mapapadala ako ng buk sa Babylonia para lumaya ka. So, yung bayan na, kung tingnan niyo kagad yung talata, yung lumaya ka, ibig sabihin na ikaw ay nahahawakan kayo. Kasi para lumaya ka. So, bakit magbigay ng course na katulad nito, ibig sabihin, ikaw kapangyarihan na hawakan ka ng isang lugar na dito, sinabi ni Yahweh na ang tagapagligtas ng banal ng Israel ay magpapadala ako ng hukbo sa Babylonia para lumaya ka. Ng mga taga-roon ay mauwi sa pananisa. Ako'y si Yahweh ang iyong Diyos na banal, hari ng Israel, at siya ay lumalang, iyan ang sabi ni Yahweh na siya gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang iubig ang malabo, nipon niya ang kanilang mga kabayo, at ang mga karwaheng binasa. Sila'y pinabubuhan at di nakabangon para isang ilaw na namatay ang ingas. O yung dalawa ito na tinukoy niya dito. Kung sabi nyo ay sinabi dito sa talata na lumaya ka, itong panahon na ito ay siya ay nasa Babylonia. At itong huling aking pinasa na yung sinabi ng Panginoon na binungan niya yung binanto yung naraan, yun naman ay yung panahon po nung ay alipin ng mga Ehipto. Kaya yung lugar na itong dalawang ito ay naranasan ng Israel, yung maalipin. Tama? So, kailangan sabi ng Panginoon, sa pinakadulo ng sa ibaba nito, limutin na yung mga lahat ng mga nanya, ilibing na lang yun sa limon. At dyan ang Panginoon para magbigay ng pagbabago, simula tuklasin yung kanyang mga gagawin. Tama po? Okay, so sabi diyan, so dito ang may dalawang bagay tayo. Sabi diyan, letter A, God brings blessing in the dry seasons of life. Sa panahon ng Israel, napakahirap na buhay. Dry season, yung paghihirap, tayo rin dumadaan sa ganitong mga bagay. Okay, sabi niya dito, ang Diyos ay nagdadala ng pagpapala sa mga tagtuyot ng buhay. Okay? Totoo. Mahirap talaga pag ikaw ay nasa dry season. Okay? Yung trials na nangyayari sa iyo, napakahirap yun. Ano po? Habang yung dry season, nung sa wilderness, so wilderness po yun. Dry seasons po yun of life. Okay? So, napakahirap, buhay. Mula doon sa kinasanayan nila na akala nila matiwasay, tinanggal sila doon. Kaya naglakad sila. Pero ang Panginoon, ano yung kanyang blessings? Para sa kanila ako, sa pamagitan ni Moses, na sinubo po ng Panginoon para ilabas yung mga Israelita. Kasi ayaw ng Panginoon na doon na lang sila mamalagi. Okay? Ito mga kapatid na binabanggit ko, may halintulad sa nakaraang panahon natin ngayon. Sa
Panginoon, nandun na lang tayo sa kanila. And then, pagdating naman ng gabi, dahil malilim po yun, ikinakailangan nila ng liwanag. Kaya ang tawag po nun ay pillars of fire. Yun naman yung nilalagay ng Panginoon. Presensya niya ng Panginoon. Yung clouds is presence of God. Yung fire is presence of God. So, ibig sabihin, andun po, ayaw lang kasi ng Panginoon na lagi lang iisipin ang natili doon sa kanilang lugar na isang lugar. At gusto ng Panginoon, baguhin po yun. Na baguhin na kung saan ay dapat magtiwala sa Kanya. Magtiwala sa basta sumunod lang kung ano ang gusto ng Panginoon. Kaya naman yung mga Israelita talagang dumating sa punto yung dry season of life. Kasi gumugulong lagi sa kanila. Buti pa, wala kami sa ito kasi ganito yung nangyayari. Doon lang sana kami namatay kaysa dito kami. Kasi naging utak alipin ng tao. Di ba? Naging utak tayo na hindi natin kayang ilibing sa limot yung mga nangyayari. Balik tayo ngayon sa panahon natin. Ayaw na. Dapat mo ngayon harapin ang Panginoon. Yung madidiscover mo sa Panginoon yung biyaya niya. Okay? So, makakapagpasimula ka talaga ng isang bagong buhay. Okay? And then, sabi dito mga kapatid sa pangalawa, God provided the dry land to eliminate the dry period of life. Kaya sabi dito, ibigay ng Diyos ang tuyong lupa upang alisin ang mga tuyong panahon ng buhay. Dalawang tuyo. Ang katumbas ng tuyo na kanilang naranasan ay tuyo rin. Ibang klaseng pagpapala, no? Yung binabagay ko dito mga kapatid na dry land, na binabagay ko din versus dry o period, yung difficult time, yung season, yung dry seasons of life ng Israel, ito yung naging problema. Punta mo yung Exodus 14. Doon mo makikita kung gaano po kahirap ang buhay ng Israel. Sa tingin nila mahirap yun. Panginoon hindi yun. Mapapansin po ninyo dyan, yung isip ng mga Israelita. Puntahan natin sakitan natin po. Total, isa na lang naman tayo. Isa na lang yung ating tinatalakay. Okay, focus tayo dito mga kapatid. Pinag-usapan kasi natin dito yung bagong landas na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Tingnan niyo po ito mga kapatid. Ito yung reaksyon ng Israelites ng panahon na yun. Sabi nila, sa 14 verse 12, hindi ba bago tayo umalis ay sinabi na namin sa inyo, ganito nga ang aming sasabitin. Sinabi na namin sa inyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo. Ito yung sabi ng Israelita. Sabi dito, sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang iyong loob. Huwag kayong matakot, tingnan ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyon iyan. Pagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawin anuman. Gusto ng Panginoon na makita nila yung simula. Gusto nilang makita yung matuklasan nila kung gaano kadakila ang Panginoon. Diba? Pero tingnan niyo po yung kanilang isip. Bakit nagkaroon po ng dry seasons of life? Dahil sa pabalik-balik nila sinasabi lagi kay Moises, hindi mo mamatay kami. Hindi nga yun ang Diyos para tayo ipatayin. Hindi nga yun ang Diyos. Dahil 2026 na ikaw ipatayin. Ang ngayon ng Diyos, na makita natin, magtuklasan natin, na ang Panginoon ay mayroong magagawa. At mayroong mga milagro na mangyayari sa buhay natin. Hindi para ikaw ay patayin, gutumin. Sadya ng Diyos sa'yo. Panahon ng buhay mo, yung pito mo pa rin ngayon, taling-tali ka talaga. Sinang tali. Sapagkat how
years na sila ay inalipin. Napakatagal na panahon, kaya hindi basta-basta talaga natagal sa isip nila yung nangyayari sa buhay. Okay? And then dito mga kapatid, nung si Moses ay naroon ang yung tungkol doon sa dagat. Ano? Ito yung dry seasons of life. Dahil sabi nila, sige, dinala mo kami dito, dagat yung kaharap namin. Bundok doon. Pagbabalik kami, hinahabol kami ng Egypto para patayin o pabalikin doon. O sige nga. Minsan dumadating sa buhay talaga natin yung spiritual dryness. Kakulangan ng pananalig, kakulangan ng paniniwala sa Panginoon. Sige, paano? Ito yung binanggit. Ang sabi ng Diyos kay Moses, Moses, yung tungkol mo, iharap mo doon sa dagat. Alam niyo ba yung tatlo yung buhay? Tatlo yung inyong kaharap na pagpapala. At ito yung Moses, ang dagat ay nahati. Yung katayuan nila yun, yung kapalit mo yung tuyo rin, ay lalo na nabalik ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Tama po? Bakit ko po nasabi? Kung hindi sila nagtiwala sa Panginoon, hindi sana sila doon naglakad. Ibig sabihin, yung kanilang transitions of life, mapapansin po natin sa tuyo na yung ay dumaan doon, ay yung mga Israelita, ibig sabihin, na nabalik ang kanilang paniniwala sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, malaki yung nagawa ng pananalig sa Diyos. Totoo kasi natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Lagi niyong balikan, lagi niyong tingnan kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Huwag lang po tayo nakapokus doon sa mga problema na nakikita natin. Ito yung nangyari sa mga Israelita. Nag-o-open ang Panginoon ng bagong landas sa atin. Yun yung landas na binigay ng Panginoon. Okay? So, din habang yun po ay naroon, yung mga yung mga Ehipsyo, ay ano yung apoy para hindi pagitan po ng Israelita at ang Ehipsyo hanggang sa makatabi po sila doon sa dagat. Basahin niyo na po itong verse 4, itong chapter 40, mapapansin niyo po yung kinikwento ko. Okay? So yung pagkakataon na yun, ay hanggang sila po ay nakatawid, then saka naman umalis yung boundary po nila, yung apoy doon, yung presensya ng Panginoon, hanggang nakatawid na lahat, yung Ehipsyo na pumasok doon sa dagat na hinati. And then pagdating po, nakatawid na po yung Israelita, saka naman, ang balik ang dagat at lahat ng mga Egyptian na karwahe, lahat po sila ay nalunod. Alam mo mga kapatid at kaibigan, ang Panginoon nalagay niya sa atin upang tayo ay bigyan ng panibagong landas. Tama po? Binabagay ko po dito sa inyo, ang sabi, we can begin and discover new things by making God's new path for us. So, maaaring tayong magsimula at tumuklas ng mga bagay sa pamamagitan ng paggawa ng bagong landas ng Diyos para sa atin. Huwag yung landas na lang lagi natin yung ating tinatahak. Kasi kung lagi na lang yung landas po natin, mawawala po tayo sa ating Panginoon. So, ito yung clear natin mga kaibigan. Mayroon tayong 4 na bagay na pinag-usapan. Number 1, pagkilala. Yung number 1 natin. We can begin and discover new things through faith in the changing power of God. Kung may power ng Diyos ng 2025, today, yung power niya ay power pa rin po yun. Hindi po siya kailanman nagbabago. Yung lakas po niya noon, lakas din yun ngayon. Tama? So maniwala kayo ng Diyos ay may. Siya po ay amazing God na gumawa ng langit at lupa. Pangalawa, we can begin and discover new things through forgiveness. Without forgiveness, without forgiving sa ating mga kapatiran, or sino man, hindi ka magiging malaya. Wala kang pasisimulang bago. Kasi hindi ka marunong magpatawad. Wala kang bagong matutukto sapagkat hindi ka marunong magpatawad. Yung under po niya na hindi dapat tayo nagpapatali sa mga nakaraan ng buhay natin. Like dito sa mga bayan ng Panginoon.
Doon na lang kami, alipin, hindi gano'n. Tanggalin na natin yan. Then 3, sabi niya, we can begin and discover new things through God who gives us fresh hope. Yung sariwang pag-asa. So nagbibigay ang ating Panginoon ng panibagong pag-asa. Yung binanggit ko doon sa 43 verse 19, yung pagbubukas, mali po yun. Yung kung mayroon mang sinasara, mayroong panibagong bubuksan. Ibig sabihin ay pag-asa para sa ating lahat. And the third and the fourth, we can begin and discover new things by making God's people for us. Yung nakasanayan natin dinaraanan, ngayon, ang Panginoon ay magbibigay ng bagong daraanan natin na dapat natin kasanayan. Huwag yung laging kinakasanayan natin yung ating laging dinadaanan. Okay? So sa ating pagtatapos, it is a message of hope, change, and new beginning, encouraging trust in God for daily strength and visions for the future rather than being tied to life's past. Ang sabi niya dito, ito ay isang mensahe ng pag-asa. Yung ating binanggit ngayon, mensahe ng pagbabago at ang mga bagong simula na naghihintay sa pag-araw-araw na lakas at provisyon para sa hinaharap sa mga kwento ng buhay. Okay? Lagi niyong bigyan ng pansin ang bagay nito. Huwag tayong matalin sa kwento ng buhay natin sa nakaraan. Sa oras na matalin yung kwento ng buhay natin doon, mahirapan po tayo magsimula at matutusan yung biyaya, yung pag-asa, yung pagbabago na inaalok sa atin ng Panginoon. Tama po? So para magawa natin yon, huwag po tayong matatago sapagkat kasama mo ay ang Panginoon. In verse, sabi dito, sa verse 5, "Fear not, for I am with you. I will bring your descendants from the east and gather you from the west." Hindi niyo kailangan matakot sa binibigay sa atin ngayon ng Panginoon. Kung hindi ka na natakot sa mga tao na mag-promise sa iyo, bakit mo katakutan ng Panginoon? Di ba? So hindi mo siya kailangan dahil ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng pag-asa ng pagbabago at ang Diyos laging tatandaan siya yung magbabago sa iyo. Siya yung maghahatid ng pagpapala sa iyo. Amen? Okay. So basahin ko yan sa Tagalog yung verse 5 po niyan. Ano? So sabi diyan sa Isaiah verse 5, 43. Tama po ba? 43? 43 verse 5. Okay, sabi diyan. Basahin ko po ito Sabi niya dito, magkaiba kasi niya dito Verse 5, sabi niya, huwag kang matatakot, ako'y kasama mo. Sabi niya, mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran, ay titipulin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. Nawala. Isang wala kayong mawala kasama. Kaya ito, sa panahon natin ngayon, 28 weeks, God is with us. Huwag kang takot. Kasama natin ang Panginoon para tahakin ang Panginoon. Palampakan natin ang ating Panginoon. Tayo po ang manalangin. O Diyos na makapangyarihan at dakila, nagpapasalamat po kami, Panginoon, doing a new things, O God, in our lives. Salamat, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na is as a servant, as your child, O God. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mapangyari namin ang gusto po ninyo. Lord God, tulungan niyo kami, Panginoon God, na isang tabi namin, O Diyos, yung aming mga layunin ng pagpili, kundi, Lord, nanaway, pangunahan niyo, Panginoon, sa aming mga ginagawa, lalo na sa aming ito, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na huwag kami matali sa kwento na nakaraan ng aming buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon God, na matagal po namin ito, Panginoon. Sapagkat, O Diyos, itong talent ito ang nagpapabigat. Ito yung mga bagahe na kung saan sobrang napakabigat. Tulungan niyo kami na bitawan, limutin, ilibing ang mga bagay na ito. Tulungan niyo kami, Panginoon God, upang kami lahat, O Diyos, lalong maging maayos, mahusay, matiwasay,